lamang ng pagkapanalo natin last game. First pick, Fredrin, maaaring maging magandang formula for Blacklist International because it worked last game. Wala ang Estes, wala ang Digi, Kaja rin ay tinanggal, even the Joy. So if you're Blacklist, gusto mong ulitin yung ginawa mo kanina, you go for the Fredrin. Ayan na nga. Here you go. Binalik lang ang nakaraan na Fredrin ang magiging first pick ng Blacklist International. Eve? Yado kaya nila? Oo. Uy, inagaw nila. Valentina. So mag-i-Eve si Yue dito. Oo. Eve agad si Yue dito, tapos Novaria ulit, feeling ko. Tapos kuha ka dito. Ano pang isang hero nila? Paano kaya kung agawin din nila yung Novaria dito? Kasi kailangan talagang may ilabas na bago yung Onyx eh. Yun nga eh. Agaw Novaria. Kaya hindi nila... 1-1. Sure ako, hindi marunong maglaro ng Novaria si Kiboy. Ibig sabihin hindi niya niro-roam. Hindi niya niro-roam. Sure ako. Kasi kung ikaw nagro-roam ganyan, kukunin mo Kukunin mo diba? na yan Parang agaw na agad dun sa playstyle nila eh. So if you are Blacklist, you go for the 1-1. Arlot is still open. Meron ding Eve. Malamang yung Eve kasi ibaban siya mamaya eh. So Eve Novaria, yun yung default. Yun yung default na nag-work. Pero if you want to change things up, you go for the 1-1. The 1-1 is also available to take para kay Owl. And yung Lolita din kasi available pa eh. So parang delikado din kasi 1-1 kung hindi nila Novaria o kukunin Eve. Yan! Nako! Tapos ban Eve dito. Magbaban Eve si Oni. Kailangan nila ng pampares dito kay Mamshus na either Farsa, Kagura, kailangan may pares pa rin yung Novaria. Kaso kasi open pa rin yung Lolita eh. Nakita natin Ay, yung kanina. Yung kanina. Pero hindi yan ipipick this time. Kung ipick yan ngayon, mag-change sila na magro-roam din si Mamshus. And ito kasi meron ng, alam ko may roam na sila. Roam ata yan eh. Halos sure na roam Chow to. Pero hindi natin alam kung gaano ka-desperado ang Onyx ngayon eh. Pwede, sa bagay last game eh, no? Parang kung gustong-gusto nilang tapusin to at alam nila napakalaking tulong ng Lolita. Okay. Hindi, Fanny. Okay, roam or XP yung Chow, low chance sa XP pero big chance na Kiboy hero siya. So, kuha sila ng Fanny. If you're Blacklist International, you ban out the Lolita. Onyx naman, magbaban ka ng hero ni Edward. Pwedeng Arlot, Glue, or pwedeng Benedetta rin eh. Pero ang dami. Si Yue na lang. Yue na lang. Steve. Gusto ko yung sinubukan mong ilista. Yung mga hero Edward. na Edward. Pero hindi. Ang dami. Yue na lang. Ang dami. Si Yue lang tatamaan nila. Kasi yung Eve talaga dito, dapat, kung pwedeng mag-pick ng 3 hero yung Blacklist, kukuha sila ng Eve, 1-1 tsaka Novaria eh. Pero dalawa lang kasi. Dalawa na lang kasi. So, Onyx ban ka Eve. And looks like, Tatar, what? Ang basa ata nila, XP, tingin ko, hindi, jungle na talaga yung Fredrin, tingin ko Malayo ng i-XP lane to. Ngumingiti sila, parang ano iniisip nila, no? Bakit nila tatanggalin yung Akay na yun? And Yura, mukhang... Maguglo ata si Maguglo ata si Edward. Ang tagal na natin hindi nakikita yan kay Edward. Si Edward kasi recently, no, mga nilalaro niya ay Joy, Arlot, at pati na rin yung Lapu-Lapu. Or what if binibait niya si Boots mag-glue kasi binan nila yung Yura. Wala nang counter sa glue mo. Kunin mo na, Boots. Kunin mo na, Boots. Kanina, napakalakas mo mag-glue eh. Open yung Eve. Ban mo Lolita. Kung ikaw Blacklist legit, ban mo Lolita. Pwedeng i-XP yung Chow eh. Pwedeng para lang i-sure. Yung mala Victor nung M3 ng BTK, di ba? Yung nung i-XP Chow. XP lane Chow na naka-concussive plus. Pwede pa rin naman mangyari. And again, at this Pero point... low chance kasi. So pwedeng hindi sila magban ng Lolita kasi parang mababa naman chance mag-XP niyan eh. Mahirap lang pag pinilit yung Lolita. Pag pinilit yung Lolita, malaking dagok talaga yon sa mga gustong gawin ng Blacklist International. Again, a Novaria and a 1-1. Very dependent on the skill shots na binabato nila. And feeling ko naman sufficient counter, quote-unquote counter, para dito sa side ng Onyx na meron silang Fanny na kaya naman lumapit. Okay, actually a good ban. Tanggalan mo ng hero si CW, kabisado niya rin yun para wala siyang match up. Mafo-force ata mag-Claude itong si CW or Melissa. Pwede sila mag-Melissa. Gold lane, tingin ko last pick or Lolita nga. Hindi, low chance talaga yung Lolita. Low chance eh. Kahit gustong, mo kung si Coach Chip ka, gusto mo nang ilabas yung Lolita. Pero parang may hirapan kayo sa XP. Kakayanin ni Edward yung Cho. So yan,
same with us. Nag-iisip tayo, nag-iisip din sila. Ayun, pinag-iisipan talaga yung Ikaw ba pick naman? nila. Sobrang importante ng laro na to. Oo. Ano ba natitirang roles, no? Hindi pa nga tayo sure kung ang... actually, sure na tong mga roles para sa side ng Onyx. Yun, Claude. Ninakaw nila. Actually, hindi na ninakaw. Counter lang. Pinangsagot Counter lang. nila yung Claude. So, ready sila na in case na mag-glue si Edward, okay lang sa kanila kasi nandito naman yung Claude. Tingin ko Bene Lapu kay Edward. Yue naman you go for the Eve. Kaso pag may Eve kasi, tatamaan kayo nung Valentina ulti. Oo. Pero tingin ko Eve pa rin talaga. Oo. Kaso last pick Lolita, men, parang ang hirap eh. Ang hirap pagtiwala sa Onyx eh. ang iniisip ko ngayon ay kahit na hindi naging maganda ang game ng Kagura ng side Pwede, na Yue, pwede. okay pa rin. Bigyan natin, warm up lang siguro yung Kagura game kanina ni Yue, no? Okay pa rin na mag-Kagura dito dahil lang target mo Eve naman dito Kagura, yung Claude. Kumbaga, pag nakita mo yung Claude, comboan mo na lang agad. Eve Kagura yan. Uy! Novaria, okay. Okay! Okay. Yan ang hindi natin Yan. naisip. Yan. Yan ang rason kung bakit sila Dexter yung Oo, nandaan. oo. So ready sila in case na So hindi na maglololita si Onyx. Hindi Kasi na. hindi na eh, counter yan eh. Kaya mong sagutin eh. So ang ganda nung naging choice ng Blacklist. Okay, Ma'am Shoes Minotaur. Bigay mo yung Novaria kay Yue. Oo. Pero ang nakikita ko lang sa lineup ng Blacklist International, 10 bits sila dun sa magic damage. Kasi pwedeng mag-magic na maguglo ba to? Yun yung tingin. Kaso, Masha, ito na Masha. yun. Nilabas. Ito na, nilabas na yung pinag-usapan natin kanina sa ating. kaka-mention mo lang eh. Oh, ito yung kakaibang pick ni Boots. Ito na yung gusto ko ng manalo, Boots. Ay, ang Ito yung tapusin na natin to, Boots. Pero pag natalo pa to, ito yung nadurog na yung puso ko, Boots. Yun nga eh. Yun eh. Pag natalo yung Masha ni Boots, matik atin Game 7. Oh. Promise. Ito guys ha, Oo. Nostra namin ni Nostra Umi. lang. Pag nanalo ang Blacklist dito, atin ang Game 7. Kasi sirang-sira moral niyan. Main hero niya yun eh. Yan na yun eh. Nilabas na ni Boots yung glue. Nabigyan na. Yung mga ibang picks ni Boots, ito na yung pinaka-inaalagaan niya eh. Oo. Ito na yun eh. Kapag tinalo pa ng Pilipinas ang Masha ni Boots ay masakit yon, boss. Ito yung tipo na parang main hero mo, nakita mo nilaro ng kalaban mo. Oo. O, tapos sinabi mo, si Tekay, seminar kita, ganito. Oo. Tapos natalo ka nung sinagsiseminar ka. Ay, Ganun yan. yung pakiramdam eh. Oo, parang ang sakit. Oo. Parang di mo Tsaka, muna men, gagamitin. trained na ang Blacklist. Ikaw ba naman, Renzo, ilang beses mo lang nakalaban? Lagi Mas- sumabage pa nga yun eh. Sumabage pa siya yun lang, eh. siya lang atang may savage siya ba siya eh. Kaya lahat ng training ng V-Wise kay Renzo, magagamit na nila ngayon kay Boots. Oo. Sabi ni Edward, may ganyan din kami sa Pinas. Ay, ganyan din kami sa Pinas. Mas magaling pa sa'yo. Ay, wait lang. Mamaya Ay, pa pala. ay. Mamaya pa. Game number 6. Onyx versus Blacklist. Mukhang nag-iinit si Boots. Ito yung masyang nakakairita. Nanggugulo lang, no? Oo. Pero dalawa nang gugulo eh. XP-ling dahil nga nag-fast clear sila. Wala na siyang trabaho na mag-clear pa. Ang ganda ng ginagawa ng Onyx sa ngayon. Pero parang dahil dito sa movement ng Onyx, naa-assure lang na hindi mahihirapan si Kyrie. Pero it doesn't mean na mapipigilan nila yung Blacklist sa pagpa-farm up. Oo. Talagang nakikita nila ang progreso ng pagpa-farm, no? At mukhang susubok pa nga umagaw dito si Ay, Kyrie. nakakagawa ta. Yeah, pero overall, hindi naman ganun kalaki yung pagkapanalo, no? Tsaka habang tumatagal kasi mas sumasakit talaga tayo, no? Tandaan natin, tayo rin ay naka 1-1. And kung babalikan natin yung performance ni Owl sa kaninang 1-1 game niya, napakalakas pa lang mag-micro nito sa 1-1. Kabisado niya nga and wala namang hard counter sa kanya. Pwede na yung sabihin yung Masha and yung burst ng isang Fanny. Kaya siyang abutin. So kailangan niya lang talaga maging maingat. Ngayon naman si Wise ata ang bibigyan. Pero hindi naging enough yung damage ng Onyx. Mukhang maganda ang game na to para sa atin dahil pagdating doon sa turtle fight, alam naman natin na si Wise maghahari dyan. Oo, pag turtle fight, You know. lord fight, alam natin Blacklist, meta nila ang mga sayawan na nagaganap sa area na yon. Pero ngayon, tahimik pa rin ang ating laro. Ang maliit na gold lead mula sa side ng Onyx pero malaki ang chance na magbago yan sa sunod na turtle fight. Again, this is the first turtle of the game at malapit ito sa experience. Si Boots ngayon, hinahanap na si Edward.
Si Kiboy ata pinipweston din, si Umay Venus. Wala naman dito si Kyrie sa Turtle. So plano niyang kumuha kay Owl, kaso walang trade. Kasi kung nakuha nila si Owl, okay sana, worth it. Pero dahil wala silang nakuha doon, mukhang mag-i-invade pa ata itong si Wise. Ay, hindi na. Hindi na. Play safe, play safe. Play safe. Kanina kasi. Nag-i-invade after Turtle, no? Diba? Kanina yun yung ginagawa niya. Doon sila napahamak. Oo. Natuto na ang blacklist. Ito na nga yun yung mga na-download nila kanina, download complete na. Kailangan na lang nilang i-execute ang program. Kailangan na lang nilang ipakita na mabibreak na nila ang code ng Onyx. And ngayon, kanina yung nakita natin yung napakabilis na dashing mula kay 1-1. Pinap pa na ni Owl yung inspire niya para hindi pa nakakalapag si Kyrie. Lumilipad na siya palayo. Kasi parang movement speed din yung increase doon kung 1-1 ka eh. Kasi gumagalaw ka every speed. Kaya hindi nga nagbuboots dyan eh. Kasi nakaasa lang doon sa damage items niya and attack speed. Yung movement speed na iaasa mo. Kasi kahit naglalakad ka, wala kang hinihit. Mabilis kang gagalaw kapag pindot ka lang ng pindot. Si Sans may Minoan Fury and this could prove to be very useful if biglang magka-team fight. Pero malayo pa kasi yung pangalawang pagong ng laro na ito. So feeling ko mag-expire rather yung Minoan Fury eh. Si Edward lamang sa level kay Boots. Hanggang dito ba naman? Wala, men. Lapo-lapo niya yung Edward yan eh. Tinan mo, mawawalan pa ng cart. Matoton pa nga dito si Boots at lalapagan na ng previous fighter. Naku, Boots ha. Naku, Boots, balik ata ng pwesto. Pero appraiser slot ginamit na. Nasipa naman dito si Edward. Pero hahabol talaga si Wise. Boots goes down. First blood para sa Blacklist International. And si Kyrie, hindi niya nagawang huliin ang kanyang bestie. Talagang total win to para sa Blacklist. Unti-unti silang nalulugi dito, Onyx. First blood, tapos nakakontrol pa doon sa may XP lane. At bukod pa doon ay yung Reyna hindi iniwan si Owl. So may chance pang ma-dive nila dito sa CW. Pero hindi nila pinapansin. Energy shield ang gusto. Liliparan. Yung BMI nagamit na. Uy! Liliparan na ata to. Nagmarka, kaso nga lang naka-atras. Nakapag-build ng distance si CW. On the way na si Kyrie. Kaya atang i-take down si Owl. Pero napakita lang ni Ma'am Shoes. Beautiful knock-up. Pero mukhang binalikan sila dito ni Kyrie. Nakuha nga yung kill out to Owl. Pero mukhang papalaga naman nila dito si Yue. Na low on HP na rin pero lumabas sa mapa. Hindi umabot si CW. Kamuntikan pa si CW. Sans binalikan. Mukhang si Sans pa ang mapapamak dito. Ang delikado ng ginagawa nyo, boss. Men, intergalactic play. Lumabas ng mapa yung alien. Ganun pala yun. Tapos nag-flicker palayo para pag nag-inspire or pag nag-expire yung ganyang duration, ay pwede siya na maging safe pa rin. And so far, Blacklist International securing the second turtle of the game as well. 1-for-1 yung trade doon sa taas. Hindi dapat pwede lumabas sa mapa eh. Pero sabi ni Yue, wala makapigil sa akin. Ang makapagpigil na sa akin ay yung rules ng laro. At sa ngayon, pwede pa. Pwedeng lumabas sa mapa. Nag-gain nga ng movement speed pag nandyan ka. Ay, si Aula ata bibigyan ulit. Okay? Oy! Sabi nurse down. Okay. Na instincts ni Kyrie na nandun si Owl. Usually yun kasi talaga tambayan ng 1-1 eh. Para hindi ka ma-delay sa minion waves. Kasi hindi ka magpapakita, hayaan mo yung minions yung magbugbugan. Tapos habang may namamatay, within range ka, XP gold, mapupunta pa rin sa'yo. Respeto para kay Kyrie. Talagang instinct niya, yung experience bilang isang batikan na assassin user. Ay yun yung lumalabas na kaya niyang pumitas ng ganon. At wala rin natang inspire si Owl nun. Kaya medyo nahirapan. Ngayon lang kaka-cooldown. Level gap si Boots talaga kay Edward. Nadidiff siya doon. Kaya sobrang challenging ng mga team fights ng Onyx dahil lagi silang may kulang. Pero ang ganda ng push nila dito sa mid lane. Ang ganda ng pasok ni Kyrie doon. Si Yue na naman nabigyan. So kulang sila dito sa turtle fight. Pero si Owl nakakapag-push ata. Oo, Kiboy, nandun sa may bandang likod, naghahanap ng angulo. Si Owl naghahanap ng reset, isa na lang. Pero nag-DMI pa. Tatama ang Jeet Kondo, pero ika-cancel ng bahagya ng Minoan Fury. Tas ang malipod! Ganda ng Minoan Fury ni Umay Venus. Ilang beses na yung clutch yung ginagawa niyang mga knock-up. Ay, si Kyrie talaga. Ayaw bitawan. All eyes on all talaga. Grabe. Si Kyrie na nga ang single-handedly na binubuhay ang early game ng Onyx. Solo plays yun, men. Hindi mo pwedeng sabihin na walang team play yun. Pero, ito, Turtle. Atin to. Atin naman to. Turtle secured para sa side ng Blacklist International. Pero kailangan talaga nating i-mention kung gaano kalakas si Kyrie ngayon. Lakas ni Kyrie. Grabe. Kaya naman pala umi-import. Patas na mo, na-instincts pa. Ay, hindi niya nakuha. Ay, nakuha, Kyrie. Up!
Ang bilis Ang na bilis daliri. na daliri. May abs na talaga eh. Pogi ka na nga, mabilis pa yung daliri. Ang galing pa mag-aim-in. Ang lupit mo naman, Ang lupit Kai. mo naman, Kyrie. Ang hirap mag-bias pag may Pinoy sa kabila Kaya eh. ang hirap eh. Kaya nga pinupuri na rin natin. Pero okay lang, okay lang. Ganyan talaga ang buhay. Oo. Minsan na Pilipino ka. Pilipino pa rin naman siya. Pilipino ka pa rin. Alam ko, naghanap ka ng idudugtong eh. Pero Pilipino pa rin siya. Malakas ka pa rin. Nalas ka pa rin. Ay, medyo masasandwich ata o may Venus tsaka Aul. Kiboy. Kiboy, conceal play. Kakalmotin ata siya dito. Hindi nakalipad si Aul. Kung nakalipad siya doon, kaya sanang tumakas. Pero ang ganda ng ginawang movement ng Onyx doon. Ginulat din sa Thunderclap. Gumanon bigla si Idol Boots. Skubido, No? papa! Papa! Tapos napakalakas talaga kasi ng damage no, ng isang Masha. And so far, Uy, sumasakit si Yue, boss. sumasakit na nga si Yue. Pero Onyx pa rin ang may kalamangan. Again, this is do or die para sa Blacklist International. Hindi sila pwede matalo dito. At si Owl medyo nabibigyan na. 1-4-1. Blacklist International still in the game. May 1.4k gold lead ang Onyx Esports. Lamang sila in terms of the gold, even the map control. Wala pang nababasag na tore ang Blacklist International. Pero pagdating sa objectives, lahat ng pagong nasa side ng Blacklist International. So, this means na pinaprioritize pa rin ng Blacklist yung objectives. Yung trading na ginagawa nila, laging naka-priority pa rin doon. Pero si Kiboy, Wow. nanggugulo lang. Hanggang sa pag-e-emote ng gugulo, ayaw niya talaga nang hindi siya napapansin. Kiboy, kanino mo na Yobik naman. Yobik naman. Wag natin pansinin. Gusto niya kasing pinapansin niya. sige, wag. Pag Hindi natin nag-TP siya, papansinin. Papansinin lang natin kapag nag-Way of the Dragon. Oo. Eh ngayon, ano lang siya eh, oh. Chill lang. Hindi, Pag tumipi, wala. Wala nangyayari. Wala Hindi ko nakikita kung anong nangyayari dyan. Ang nakikita ko ay yung paglatag ni Yue ng kortina. No? Tapos may tinamaan siya na, ayun, pinansin na tinont lang kasi. Pero Pero ito, yung tipi niya mukhang seryoso na. Kasi nabawasan eh. Oh, di ba? Pero habang nangyayari ang lahat ng yun, dinadaan na naman tayo sa Indonesian Banana Split mula sa side ng Onyx at si Owl na naman! Grabe talaga si Kyrie. Si Kyrie, boss, iba talaga, instinct talaga eh. Alam niya yung posibleng pwestuhan, madalas na galaw. Parang alam niya kung paano nag-work yung lineup ng Blacklist International and currently, pagdating nga sa objectives, palag-palag sa pag-contest. Pero dahil kulang ngayon ang Blacklist International, mas matapang na papasok ngayon ang Onyx Esports. Habang si CW ang nagbibigay dito ng damage, papasok naman si White, Sans. Kyrie on the way. Pwesto ata sila, papalaga nila to kahit kulang sila. Blacklist International pagdating sa team fight, doon talaga sila papalaga. Napakaganda ng Minoan Fury. Dabog mula kay Mamshoes. Kaso tutumba si Edward. Papalag naman sila pero Here comes dito Al! kasi, ang ganda ng ginawa ni CW doon na BMI para tumakas doon sa hit. Pero ngayon, si Kyrie delikado. Kyrie goes down. Maaari ata tayo mag-lord at kailangan din mag-back away. And Yue hitting that target. Mala Pilipino sniper ang galawan! Oh my goodness. Oheb! Kung nakita mo yun, parang ikaw ata nagturo kay Yue. Tapos ngayon, sisimulan na ni Owl ang Lord na ito. This is the level 1 Lord. At mukhang sure na meet na nga natin to. Sure naman talaga, boss. Nagkamali ng desisyon yung Onyx. Isipin mo yung tapang ng Blacklist doon. Wala pa si Owl sa eksena. 4 laban sa 5. Pero nagawa nilang ipanalo yun. Nagawa nilang kumuha ng kill just because of that setup. Just because of the follow-up. And na pagdating nga ni Owl, bawas na itong si Kyrie, wala na talagang takas. Talagang nakita natin pagdating ni Owl, sinubukan nilang mag-change ng focus fire pero masyado na maraming naibato kay Owl sa mga kakampi ni Owl. Na wala nang natira para sa wala to si Kyrie! Kyrie! Bilis talaga ng daliri. Bilis talaga. Boss naman. Boss naman. Ang boss naman, hindi ang grabe na, ang dami naming pinipigilan na sabihin. Galing-galing mo kasi. Galing-galing mo, Ang idol! galing-galing mo, idol! Kyrie naman. Kyrie. Kyrie. Ay, no. Wala si Kyrie, legit Wala. guys. Legit yan, guys. Legit yan. Legit yan. Hindi, baka sabihin nyo, inaano namin si Kyrie. Hindi. Legit ang last ni Kyrie. Malakas yan. Ayan, kita mo yung check push na yun. What if nandun si Owl? Diba, burst na naman sana yun. Oo, pero sa ngayon, mukhang yung bestie niya ang kanyang hinahanap. Si Edward ay nandun sa may bandang itaas. Si Kiboy ay makikita ng kortina ni Yue. Pero ito na yun, may wind of nature na si Owl. Ito na yung, Wala na to, boss. yung pinapangakong wind of nature na alam nating Ay, nadodge yung Sipa pero binalikan naman kaagad dito kasi nakaabang pala si Kyrie kay Edward. So, 4 talaga yung nag-all-in sa kanya.
So worth it naman yung sipa dito ni Kiboy. Akala ko wala si Kyrie kasi nagtipi siya kanina. Hindi niya pala tinuloy. Tsaka nakatore naman ng blacklist doon sa may bandang ibaba. No? Habang nangyayari yun, binigay nila ang buhay ni Edward para sa isang tore doon sa may bandang ibaba. Map control ang binibili ng blacklist ngayon. Looking at the items, no, sumasakit na talaga. Si Yue, this is already a 3-item Novaria. Pag nakabuo ng Divine Glaive yan, yan yung aray na nakakapslak na. Aray! Aray! Hindi ko alam kung paano Tama. natin matatranslate ng, Oo. ng caps lock yun. Pero alam nyo na yung sinasabi namin. Mas may emosyon. Mas may emosyon. Mas malakas. Mas malinamnam. At ihintayin natin mangyari. Ah! Ang sakit! Grabe talaga mag-abang si Kyrie. Kyrie! Ay, Tol! Bakit mo kami tinaksel? Grabe si Kyrie, boss. Kyrie naman. Kalma mo naman, Kyrie. Para naman walang pinagsamahan eh. Parang di galing sa blacklist eh. Legit guys legit yung ano namin kay Kyrie. Parang ang solusyon para ma-take down si Kyrie ay yung binibigay na crowd control ni Ma'am Shoes. And pag wala si Ma'am Shoes doon sa mga team fight, talagang nakagalaw ng freely itong si Kyrie. So, I really think na ang solusyon dito for Blacklist International, dumikit lang yung squishy heroes kay Ma'am Shoes. Kailangan lagi silang around the vicinity na maaaring i-cancel out or i-knock up nito ni Ma'am Shoes yung mga planong pumasok katulad ni CW, ni Kyrie. Kaya dapat nila cancelin. Sobrang bilis ng pangyayari dito. Naka 0.25 tayo na slow, no? O bang. Grabe, two chains, tapos may paikot, tsaka yung cutthroat, ganun lang kabilis yung combo na pinakita niya. 5-1 and 3 na ngayon si Kyrie, at alam ng Onyx na may kalamangan sila dahil yung waves ay patulak din sa Blacklist International. Si Boots pa rin talaga ang nagsisilbing panggulo doon sa off lane. Kung saan ang Lord, doon siya across. At mukhang may Lord reset na gagawin ang Onyx. Kailangan. Nakikipagsayawan din. Si Kyrie, jump start finish, bestie ata, bestie ata ang call eh. Kailangan din ata kasi ni Kyrie, no, ma-secure. Ay, yung delikado purple buff si na yun. Edward delikado si bestie Oy. 2v1 to. Bestie! Kailangan i-outplay ni Bestie to. Dalawa katapat niya, wala siyang kasama. So magra-rush ata ng Lord yung Blacklist International. Okay, sabi ni Edward, isosoak up ko na yung damage dito. Huwag nyo lang bigay kay Kyrie. Pero sabi ni Kyrie, Owl. Bestie, Owl. ikaw yung paplanuhin namin. At Owl. bibigyan ata dito si Owl. Napakagad ng sipa mula kay Kiboy. Pero may setup naman, Lord. Sino Oh, nakakuha? Wise pa rin na nakapag-secure. Kailangan lang nila mag-back away upang magamit ito at ma-utilize. At si Wise ay mukhang buhay pa naman. Si Sans dito low dahil doon sa hit ni Yue. But this time, medyo makapalang minions. Kailangan na mag-spawn ng Lord pero wala pa tayo doon sa 15-second mark. So kailangan na dumipensa ng Blacklist International. Habang nag-rush yung apat, kailangan talaga, sakto yung dating ng Lord. 10 segundo para kay Owl. I-clear muna ito ng Onyx Esports pero mukhang gusto na nga ata nila tapusin. Nahanap ang Astral Echo pero si Wise ang tatangke. Di pa kaya. Respetuhin ng Onyx. 5.5k gold lead 15 minutes in. At buhay pa rin tayo. Kapit lang! Blacklist International. 2 inhibitor turrets ang nabasag ng Onyx doon. Sobrang taas ng pressure para sa Blacklist. Lalong-lalo na laging nabibigyan itong si Owl. Si Kyrie, laging naka all eyes on Owl eh. Parang si Quago dapat yung laging nakatingin pero si Kyrie parang nachicheck siya. Oo. Parang ang nahanap na rin siya paminsan-minsan at isang pagkakamali lang ang kailangan natin makita. Isang magandang team fight lang kung saan makakalipad si Owl. Yun ang ating aabangan. And right now for Onyx, medyo malaki ang kalamangan nila. No? So para sa lahat ng mga Pilipinong nanonood ng Filipino broadcast ngayon, medyo madilim ang surroundings. Pero hindi ibig sabihin nun ay hindi natin kaya manalo. Isang team fight lang na makalipad si Owl. Bait ata to si Owl. Take mo yung bait, Kyrie. Daming nakabang dyan. Alam nila. Uy, balili para nata. Pumressure. Kung lumipad dun si Owl, hindi niya rin matitake down eh. Oo. Makunat yung show eh. Very smart targeting mula sa Blacklist International. At tuloy-tuloy lang ang pressure na nanggagaling dito sa Onyx. Tignan natin ang items dito. Medyo malaki ang kalamangan. Hindi, napakalaki talaga ng kalamangan ni CW. Lock item na yung Claude. Naka-wind talker pa. Wala nang sapatos, men.
Kailangan dumepensa ng Blacklist International. Tuloy-tuloy yung pagbibigay ng pressure ng Onyx at hindi nila binibigyan ng espasyo yung Blacklist. Umi, sa pagkakataong ito, parang ang kailangan lang talagang antayin ng Blacklist ay yung pag-overextend ng Onyx. Kailangan lang talaga nilang antayin yung moment na medyo mag-overstep ang Onyx at matatamaan ng mga skill shot nila. Habang tumatagal naman sumakasakit si Yue, habang tumatagal kumukunat naman si Aul, magkakaroon pa ng immortality yan. Ang kailangan na lang natin talaga nito ay patagalin ang laro. Paabutin siguro mga 5 to 10 minutes from now kung saan halos lahat ay may item na rin. Oo. Kaya naman nagawa ng Echo patagalin ng 40 minutes. Kung kaya ng Echo, kaya din yan ng Blacklist. And puso na lang talaga sa ngayon. Dahil kung maglalaban-laban yung mga yan ng 5v5, I have to say that Onyx might be able to secure that team fight. Pero kung pupusuan natin, kung papabagalin natin, kung dedepensa lamang tayo, may chance pa. Dinebate ng Blacklist International na mag-all-in yung Onyx onto Owl. Pero ready sila. Pag may pumasok, may knock-up. Pag may pumasok, may burst damage. So, kailangan lang talaga nilang protektahan si Owl. So, kailangan ng Blacklist. Ang mission nila ngayon, keep Owl alive. Tingnan natin kung Mission Impossible nga ba yun. Nilatag na ang kortina, pero Lord is secured for the side of Onyx. This is going to be a... I don't think it's an evolved Lord. Nasimulan ata nila yun pre-18 minutes. Pre-18 ata eh. So Matagal that's ata eh. good news para sa side ng Blacklist dahil hindi pa evolved Lord ang kailangan na talunin. Onyx right now, pwede na silang mag-try for a final push. Isa ang kailangan mangyari ngayon para sa Blacklist. Bawal may mapitas. Hanggat dumating yung Lord sa loob ng base, bawal mamatay. Blacklist International, kapit bisig, depensa talaga, puso ng kampiyon, never backing down. Ito ang dapat nilang ipakita dahil ang Onyx ngayon may kasamang Lord na fi-freeze nila ang minions. Ito ang katanungan. Magagawa na nga ba ng Onyx bawiin ang corona mula sa ating bansa dahil magpupush na sila dito sa gitna? Mukhang magbe-base lock ata yung iba. Habang yung Blacklist ay kumakapit pa, ayaw pa rin bitawan. Tuloy pa rin talaga sa depensa. Ngayon kumakapit yung kabila, nakuha na naman ni Kyrie yung kill kay Owl. Pero ang ating bagong Kings of Sea, Onyx Esports! Masakit nga, masakit man para sa Blacklist. Masakit man para sa Pilipinas. Kailangan nating i-acknowledge ang kalakasan ngayon ng Onyx, ang kalakasan ng Indonesia, ang kasiyahan ni Kyrie, ang kanyang pinakaunang international tournament win. Ano kaya ang pakiramdam ng Onyx ngayon? Ano kaya ang pakiramdam ni Kyrie ngayon? GG, well played para sa dalawang kupunan. Pero sa pagkakataong ito, Indonesia ang mas naging malakas. Hindi naman naging madali talaga ang journey ng Indonesia dito. Nakakawasak man ang puso tignan ng ating mga representatives. Mga kampiyon natin dito sa Pilipinas na natalo ng Onyx ay alam natin na napakalakas pa rin ng Pilipinas. Kung babalikan natin ang buong MSC 2023 journey para sa kanila, ang dami nating pinakitang malulupit na plays. Ang dami nating pinakitang mga istorya. Ang dami nating mga na-inspire na bagong henerasyon. Pero sa ngayon, ibibigay natin ang pagiging kampyon sa Indonesia. Saludo, Kyrie. Saludo, Coach Yeb. Saludo sa buong Onyx. Panigurado, nag-e-enjoy sila ngayon sa Indonesia at Cambodia. Kaya punta muna tayo sa ating mga host, Mara and Rabi. Kayo na muna. Champion របស់ MSC ឆ្នាំ 2023 Onyx Indonesia are the first two-time MSC champions in history. The Sky Kings are the new kings of Southeast Asia. វ៉ាវនេះជាលើកទី 2 ហើយរបស់ Onyx នៅក្នុងការទទួលបាននៅពានជាលើកទី 2 នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ Mobile Legends Bang Bang និងជាស្ដេចក្រាញ់ប្រចាំអាស៊ីអាគ្នេយ៍របស់យើងផងដែរបាទ You can see the camaraderie right now. Onyx going to Blacklist International, giving them hugs. This is the true form of the champions. They have dominated and
MSC 2023. បាទយើងឃើញថាអននិចទទួលបាននូវជ័យជំនះប៉ុន្តែគាត់ក៏ទទួលបាននៅការគ្រប់គ្រងយ៉ាងច្រើនហើយបានទៅធ្វើការចាប់ដៃក៏ដូចជាអោបទៅកាន់ Black League ផងដែរហើយនេះហើយគឺជាស្ដេចក្រាញ់ពិតប្រាកដបាទ And now, let us also honor the first runner-up of MSC 2023. Blacklist International. They have fought long and hard to reach this ultimate battle. Your brilliant gameplay and determination is recognized. You may now take your final bow. បាទអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងក៏បានកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះ Black League International ផងដែរដែលគាត់បានធ្វើការតស៊ូយ៉ាងយូរនៅក្នុងការប្រកួតនៅវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់មួយនេះហើយនេះគឺជាអ្វីដែលគាត់ទទួលបានបាទពិតជាគួរឲ្យកោតសរសើរមែនតើបាទ And now, make some noise for the new kings of Southeast Asia, Onyx Indonesia! សូមអូអូនិចមួយមក Now to commemorate and officiate this moment, we would like to welcome Mr. Lucas Mao, Managing Director of Moonton Esports, and His Excellency Chea Chanboribo, Secretary of State, Ministry of Information and President of EFC. Please make your way to the stage and present the champions medals to the players. បាទនៅក្នុងនេះផងដែរយើងក៏សូមធ្វើការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅចំពោះវត្តមានរបស់លោក Lucas Mao Managing Director of Moonton Esports និងអាដាមជាច័ន្ទបរិបូរណ៍រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មាននិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការផ្សព្វផ្សាយនិងព័ត៌មាននៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការប្រកួតកីឡា SEA Games លើកទីអាស៊ីអាគ្នេយ៍លើកទី32ផងដែរបាទ Mr. Lucas Mao and Your Excellency Chea Chanboribo, you may now give the medals to our champions. បាទសូមគោរពអញ្ជើញ Team Manager Riggs. សូមអូអូនិចមួយទៀតបាទ Coaching Analyst Adi Boots. Keyboy Sands. Kyrie. Coach Yeb. Listy. CW. Drian. And Mars. And now, Coach Yeb and Team Manager Riggs, please come forward to receive your mock check. បាទសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមហូឲ្យអត់និចមួយទៀតមក Now, to award the finals MVP, please welcome Sophie Go, Moonton Regional Esports Head to the stage and present the award. បាទយើងក៏បានប្រដៅនៅក្នុងការប្រកាសនៅ MVP ដោយព្រាត់និងសូមស្វាគមន៍នៅសូហ្វីគួរ Multi Regional Esports មកកាន់ stage របស់យើងផងដែរបាទ And now, announcing the finals MVP. Who do you think it is? The finals MVP is Keyboy! Congratulations, Keyboy! សាទរទៅដល់ Keyboy ទាំងអស់គ្នា Keyboy is the player who has made the biggest impact and contribution in the entire series that ultimately led to the team's success. Keyboy, congratulations! Keyboy, come on over here. Tell us what's going through your mind right now. Describe your emotions, the champion and the finals MVP. I think Kyrie,
The MVP bang. បាទគាត់មិនគិតថាជាខ្លួនគាត់ទេប៉ុន្តែគាត់គិតថាខៃរីធ្វើបានល្អបាទ I don't care. I just want to win. And now you have won. Congratulations, and this is your moment. Go up to the trophy. It is time to claim your trophy. The trophy is yours. Keyboy, receive your mock check first. And we will take the photo op with Your Excellency, Lucas Mao and Sophie Guo. The Sky Kings have proven that they are the strongest in Southeast Asia. And now this is their moment. They're holding their trophy. It is time. Thank you to our VIP, Lucas Mao, His Excellency Chea Chan Boribo, and Sophie Guo. Everybody, make some noise for Onyx Indonesia. Raise your trophy in 3, 2, 1. Wow, on Taco ដល់អូននេះដែលគឺជាស្ដេចក្រាញ់ថ្មីមួយទៀតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់អំបិល BB ឆ្នាំ2023ពួកគេគឺជាស្ដេចក្រាញ់ដ៏ពិតប្រាកដមួយដែលមិនអាចប្រកែកបានផងដែរដោយសារតែសមត្ថភាពរបស់ពួកគេបាទ The Sky Kings have conquered all and eliminated everybody who got in their way. Everybody, go! 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 All Go! together now. On it! 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 Now the Mobile Legends Southeast Asia Cup 2023 has come to an end. We thank everybody for your support. And of course, MSC 2023 is powered by Muton, supported by Aces ROG. បាទ Mobile Legends របស់យើងក៏បានដល់ទីបញ្ចប់ដែរមុននឹងបញ្ចប់យើងសូមអរគុណទៅដល់អស់លោកលោកស្រីអ្នកកញ្ញាក៏ដូចជាក្រុមការងារទាំងអស់ដែលបានធ្វើការគ្រប់គ្រងយ៉ាងកក់ក្ដៅនៅក្នុងការរៀបចំនៃការប្រកួតមួយនេះផងដែរបាទ On behalf of all the organizers, the production team, all the talents, and everybody who participated in this momentous occasion, we thank you all for supporting Mobile Legends Bang Bang MSC 2023. បាទសូមអរគុណទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានធ្វើការគ្រប់គ្រងបានចូលរួមនៅក្នុងការទស្សនាក៏ដូចជាគ្រប់គ្រងទៅដល់កីឡាកររបស់យើងផងដែរហើយក៏សូមអរគុណទៅដល់អ្នករៀបចំកម្មវិធីរបស់យើងក៏ដូចជាក្រុមការងាររបស់យើងដែលអាចធ្វើឲ្យកម្មវិធីមួយនេះឈានបានដល់រលូនផងដែរនៅក្នុងឆ្នាំ2023របស់ MSC. Once again, my name is Mara Aquino. My name is Robbie. Signing off. See you guys at See 5. you. Good night.